Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nila na patahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Palapakan po natin ang Panginoon. Handa na po ba para sa kapistahan? Amen. Handa. Handa naman pala eh. Pero nawa po no, sa tulong at gabay ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ay mas maunawaan natin no, kung kanino talaga tayo dapat kumakapit. No? Dahil nga sa itinuturo sa atin no, sa pagdarasal ng Rosario, ito yung kinakapitan natin. At sa pagkapit natin dito, ating inaalala ang karanasan mismo ni Jesus at itong mga karanasan ito nawa ang magbigay sa atin ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay kahit na punong-puno ng misteryo ang ating mga buhay. Ito ba? Kamusta po ba kayo? Yung mga tatakbo, haggard na. Ano ba? Ngayon po yung last day, no? Last day ng pagpapakilala ng inyong mga sarili. At sa mga boboto, kilalanin ninyo ng mabuti. Tanungin ninyo, no? Ano ba ang plano ninyo? Ito pang buong Islam ito, isang barangay lang po ito. So, halos magkakakilala pala kayo. More or less, magkakakilala. Isang isla lang. Noong panahon ng COVID, kayo lang din naman. Kaya pag may humalong iba, doon magkakaawaan. Pero dahil kayo lang, ligtas naman ang lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, hindi mo ko kaaway. Eh, yung nasa likod. Sabihin nyo nga, hindi mo ko kaaway. Yung mga naka-uniform, kayo ba yung mga tatakbo? Tatakbo. Ano ba ito? Isang partido lang ba ito o dalawa? Isa lang. Nasaan yung isa? Inaway nyo? Pero, doon sa inyo. Pero sana po, kunin natin na gabay din ang mga salita natin na narinig ngayong linggong ito. Ngayon na nasa ikalawang araw tayo ng Pagnonobinaryo o Triduum Mass para sa karangalan ng Santo Rosario. Ito yung gabay na dapat natin makita. Balikan natin ng context, nabigyan natin ng background. Sabihin nga po, Pariseo. Pariseo. Ang mga Pariseo, sila po yung itinuturing na mga dalubhasa sa kautusan. Bahagi ng kautusan yung mga batas na dapat sundin. Kaya dapat ang pipiliin ninyo, hindi lang basta pipili, kundi may alam ba yan sa kautusan? May alam ba yan sa batas? Baka mamaya nakatambay lang yan, wala lang magawa.
So, dapat dyan tanod, hindi chairman, hindi kagawad, tanod. Kasi magtatanod lang talaga. Kasi nangangailangan na may kaalaman din, may utak din. No? Kasi mag-iisip, maggagawa ng magpapaliwanag sa mga tao kung paano isasabuhay itong mga batas na ito. So, ang mga Pariseyo, sila po yung, para sa mga Hudyo, sila po yung inaatasan, binigyan ng katungkulan. Mga pinili din yan para magpatuloy na hindi makalimutan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, kung ano ang utos na ibinigay ng Diyos. Ilan ang utos na binigay ng Diyos? Hindi ba? Wala na naman. Ilan ang binigay ng Diyos? 10. 10. Pero sa paglipas ng panahon, itong mga Pariseyong ito, yung 10 ay dinagdagan hanggang sa umabot na ito ng 600 laws, mga batas na sinasabing dapat sundin. Kapag hindi sinunod, ituturing na makasalanan, nagkakasala na sa Diyos. Kaya, eto, pumasok ngayon yung Pariseyo, bida-bida yung mga Pariseyo, bida-bida sila. Kasi nga, para sa kanila, dapat sila yung masigit na nakakaalam. Memorize nila yon 600 laws. Importante din sa barangay, yung alam ninyo ang batas. Kasi lalapit sa inyo yung mga tao, di ba? Yung karapatan nila, kayo magpapaliwanag niyan. Kayo ang magtatanggol niyan. At ang paghatol ninyo, base din sa batas. Tingnan natin ulit, Mga dalubhasa sa kautusan, lumapit kay Jesus. Hindi para magtanong, kundi para questionin yung kakayanan ni Jesus. Sa pamamagitan na kung saan sila expert. Kasi nga minamalit nila si Jesus. Kaya ang tanong, ano ang pinakamahalagang utos? Ang nasa isipan marahil nila, alin doon sa 600 plus ang pinakamahalagang utos? Kaya ito, okay, hindi rin naman basta-basta na nahimik si Jesus. Pagkakataon din ito para maturuan sila. At ang sabi, ito ang pinakamahalagang utos. Ito, pakinggan mo Israel. Bahagi po yun na dapat alam ng mga Israelita. Pakinggan mo Israel. Ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso. Ano susunod? Kaluluwa, lakas, pag-iisip. Ibigin mo ang Diyos. Utos yan. At ang sabi pa, ito naman ang ikalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Marami po sa social media, sa kung saan man, sa TV, laging dinidefine what is love. Love has no color, love has no gender, love has no kung ano pa. Laging dinidefine. Nakakalimutan na kung paano isagawa. Ang utos ng Diyos ay pag-ibig. Tandaan niyo na mabuti, ang pag-ibig hindi lang dinidefine. Ang pag-ibig, inuutos yan. Ang pag-ibig, tigilan natin yung mga kadramahan natin na siya kasi yung tinitibok ng puso ko. Ang pag-ibig ay utos, command, to love. Hindi yan basta feeling. Naramdaman mo lang, dinadamdam mo, dinama mo lang. Hindi, dinidesisyonan yan. Ikaw ang magdi-decide na dapat mo itong sundin o hindi. Decision yan. Kaya minsan, di ba, sa mga nagmamahalan dito, sabi, dati talagang all odds kayo, against all odds, talagang aamakin ninyo ang lahat.
ayaw sa inyo ng parents, ayaw sa inyo ng angkan, pero pinagpilitan ninyo kasi sabi niyo, mahal namin ang isa't isa, ikamamatay namin kapag wala siya. Pero nung nagsama na, biglang, ay, di ko na siya mahal. Diba? Desisyon ang magmahal. At tanda natin, ang magmahal ay utos ng Diyos. Sabihin mo sa katabi ninyo, magmahal ka. Ang isang taong piniling wag nang magmahal, pangit. Tingnan nyo nga mukha ng katabi ninyo. Kung pangit ba yan o ano? Masarap magmahal. Masaya magmahal. Yung magmamahal ka. Ang problema lang natin kasi lagi, gusto natin, minamahal din tayo. Ay, ibang usapan yun. Kasi ang utos ay, magmahal ka. Mahalin ka man o hindi, magmahal ka. Sa unang pagbasa, binigay sa atin yung paalala kapag hindi ka nagmahal. Kasi ang taong hindi nagmamahal sa Diyos, ay, huwag kang umasa na magmamahal yan sa kapwa. Tandaan natin mabuti yan, ha? Hindi lahat ng nagmamahal sa tao, nagmamahal sa Diyos. Pero ang taong nagmamahal sa Diyos, kayang-kayang magmahal ng kapwa. Kaya magandang katanungan po ito, no? Na tinitingnan at dapat tingnan sa mga tumatakbo. May pag-ibig ba ito? May pagmamahal ba ito sa unang-una sa Diyos? Tandaan ninyo, ha? Sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo, kapag inapi ninyo ang mga mahihina, ang mga mahihirap, kapag inapi ninyo ang mga dayuhan, at kapag sila ay dumaing sa akin, ipagtatanggol ko sila. Sabi din dito, kapag, makinig na mabuti, kapag nangutang sa inyo ang inyong kababayan na naghihirap, kapag humingi kayo ng tubo, patubo, lagot kayo sa Diyos. Lagot tayo sa Diyos. Pwede magpautang. Pero kung magpapahirap ka dahil sa tubo, mekos-mekos yan. Lagot tayo sa Diyos. Sabi, kung may magsanla, kung may magsanla sa inyo at yun na lang yung kanyang damit at kapag siya nilamig, ibalik mo na kung ano yung isinanla sa kanya. Kung sabi ko may magsanla ng damit o nung balabal, ibalik mo. Yun din yung paalala sa ikalawang pagbasa ng pag-ibig sa Diyos, una at higit sa lahat, para magkaroon tayo ng lakas ng loob na umibig sa ating kapwa. Kahit yun lang man sana, kahit yun lang na makita natin nakatangian ng mga tumatakbo, okay na yun. Magiging mapayapa ang Islam nito, ang inyong barangay. Pero kung ang inihintay nyo, hindi pag-ibig, kundi, sana wala dito, no? 300, 500, ito bang taong ito may kakayahang magbigay ng 300 o 500, siya na ang pipiliin ko. Huwag kayong umasa ng isang masaya at ligtas sa barangay. Kung yun ang katangian na hinahanap ninyo sa mga gustong maglingkod sa inyong barangay. Ginagawa nating normal. Ang haba-haba ng panahon para kilatisin sila na uuwi sa
kanina bago pumunta dito, no? Ang daming motorcade ng mga kasi last day nga ngayon, no? Puro motorcade, kanya-kanyang mga pasiklab. Pero ang tanong, kaya nilang magmahal? Marunong ba silang magmahal sa Diyos? Kasi magkakaroon niyang takot sa Diyos eh. Kaya magsisipag yan, magiging tapat, magiging matalino ng mga lingkod ng barangay. Kasi natatakot sa Diyos, kasi nagmamahal sa Diyos. So, kung titingnan natin, no? Tatlong bagay yung pinakamahalaga sa atin para masabi natin successful ka o masaya ka. Tatlo yan. Hindi pwedeng wala yung isa. Yung tatlo, no? Na pundasyon natin para sa isang mas matibay at masayang lipunan. May pag-ibig sa Diyos, mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapwa mo. Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang kapwa mo. Hindi mo pwede sabihin, mahal ko lang ang Diyos, siya lang, wala pa na yung dalawa. Kasi yung pagmamahal mo sa Diyos, doon mo may papakita sa dalawa. Hindi na naman pwedeng mahal ko ang kapwa ko, kaya ito na lang. Kaya yung iba, hindi na magsisimba, hindi na magdarasal. Pero naglilingkod naman po ako eh. Mabait naman po ako, tumutulong naman po ako sa kapwa ko. Eh paano yung Diyos? Wala din. Kaya, hindi natin mahanap-hanap yung tunay na saya na hinahanap natin kahit gaano ka pa katagumpay, kahit gaano pa kataas ang itahid ng bahay mo ngayon sa kasalukuyan, pag wala ka nitong tatlong ito, wala ka rin. Si Maria, no, na dumagabay sa atin, natutong magmahal, sumunod sa Diyos, natutong magmahal ng kanyang kapwa, at magmahal ng kanyang sarili. Amen? Magsitayo po na. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya bilang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Piren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng bibig, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon na bumula dito at umupo sa mga nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lakipan natin ng panalangin ang sinudo ng mga obispo sa buhay